I was found as a beggar, as an orphan with no home, no family. I was found with a stain as deep as darkness fills the night, but the wonder does not lie. Okay po, sige po, ayan. Magandang gabi po sa lahat po ng aming mga taga-subaybay ng programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. At kami po ay bumabati na nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon pong gabi. Kaya muli po kami nag-aanyaya sa loob po ng isang oras ng ating pong pagtatalakay. May kinalaman po sa banal na kasulatan, sa mga katotohanan, sa mga reaksyon, ay tayo po ay magpapatuloy po sa loob ng isang oras. Ayan, ang inyo po programang pinakikinggan ngayon pong gabi ay Ask, sabihin ay ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan. Kaya bago po natin simulan ng ating pong pag-aaral ngayong gabi, ay nag-inanyayahan ko po muna kayo sa isa pong panalangin. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat ngayon pong gabi. Muli na naman ang inyong mga anak ay magpapahayag ng mga katotohanan mula sa ganitong uri ng kaparaanan. Mangyari nawa sa ilalim po ng presensya ng Holy Spirit ang siyang dumaloy sa bawat tahanan, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapatid, sa mga sumusubaybay ng programang ito. Nawa ang pagpapala ng langit ay kanila pong maranasan. Samantalang sila po ay nanonood, samantalang sila po ay nakikinig sa programang ito. Kayo nawa ang maging silbing inspirasyon at maging gabay sa aming pong pag-aaral sa gabi. Pagpapala ng langit ang maranasan po ng bawat tahanan, maging sa iba't ibang mga bansa. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay po, Brother Fernan, bago po tayo tumalakay at sagutin kung meron ba kayong mga tanong dyan sa mga nanonood sa amin, ano po, kung meron po kayong tanong, isend lang po ninyo sa ating laptop o sa ating po comment section. Ganun din po ay sa mga reaksyon, ano po, nais po naming makatanggap at makabasa ng mga reaksyon at mga comments, ayan, sa atin pong pag-aaral ngayon pong gabi. Ngayon po ay bago po tayo tumalakay, kasi ang tatalakayin po natin, Brother Fernando, gaya nung ating napanood sa video, yung gaya na mayroong mga umaalis ay hindi dahil sa mali ang doktrina ng Adventist. Kaya tayo po ay nananawagan, Brother Fernando, sa mga taong nanonood, sa mga kapatid, na sana po sa kanila, kung sila man po ay tinuturuan ng Bible study o pakikinig ng salita ng Diyos, ilagay nila sa isipan nila na ang pagtanggap sa pananampalataya ay hindi dahil doon sa magaling yung nagturo, no? Mahusay yung nagsasalita. Kundi tinanggap nila yung pananampalataya dahil meron silang nakita o na-inlove sa ating Panginoong Jesucristo. Ito sana ang maging kanilang isipan na dahil sa kanilang pananampalataya, dahil sila ay nabautismohan, dahil meron silang encounter with Christ, no? Yung tinasabing meron silang nakitang kagandahan sa ating Panginoong Yesus. Kaya meron mga factors, meron ilang mga dahilan, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid, kung bakit po ang ilang mga membro natin, o hindi man sa atin, merong mga umaalis sa atin, hindi dahil sa mali ang aral, ano po. Unang-una, ang aking pong nakita at napansin, at ito naman ay hindi lingid sa ilan. Ang ilan ay umaalis dahil meron silang bagay na hinihiling. Brother Fernando, meron silang hinihiling, pero hindi mapagbigyan, ayun, isang factor yun na sila ay lalayo, sila ay aalis. Marahil ikalawa, ang nakikita ko kung bakit ang ilan ay umaalis, ay sa dahilan, meron silang gustong maging posisyon sa church. Pero hindi sila nahalal, hindi sila nabigyan ng pwesto. Ayun, isa rin yun ang tendency na aalis sila sa church.
na hindi sila nahalal, hindi nabigyan ng posisyon sa iglesia. Ikatlo, ang nakita ko pang dahilan, Brother Fernando, ay baka gusto lang talaga nilang umalis sa dahilan may gusto silang mangyari sa buhay nila. O halimbawa, sa pagkain ng halimbawa, doon sa pagkain ng baboy, aalisin hindi dahil sa mali, gusto lang nila talagang kumain ng baboy. Sabi nila ay mali ang Adventist. Mali, pero mali sila para gusto lang nilang kumain. Ikalawa, yung pag-iikap po. Yung pag-iikap po, nalalakyan, halimbawa, umalaki yung kanyang pagbabalik ng ikapo, nanghihinayang sila dahil sa malaki yung kanilang ibinabalik, ay aalis sila dahil ang naririnig nila ay magkakaloob ayon sa pasya ng puso. Kaya, isa yan sa mga kadahilanan, bakit sila umaalis? Ayan, kaya meron na tayong nabanggit na ilang mga faktor kung bakit ang ilang mga kapatid ay umaalis. Dahil yan sa mga kanyang bagay. Ano po? Yung ilan ay nagtatampo, hindi mabigyan ng posisyon. Ikalawa, may kahilingan sa iglesia, hindi rin napagkaloob. Nagtatampo, aalis. Tapos yung may gusto lang talaga silang mangyari, may gusto lang silang gawin, dahil hindi nila kayang hindi kumain ng baboy, aalis sila para sabing mali ang doktrina, ayun, aalis para makakain lang ng gusto nila. Pag ikapo, nalalakyan sila, nangihinayang sila, maganda na yung pasya ng puso. Ayan ang mga dahilan, Brother Camacho, kung bakit sila umaalis. Ngayon, balik, punta tayo sa pag-aaral nito, Brother Fernando. Bago ko sa iyo ibigay, gusto ko munang lagyan ng kaunting background yung pinaghugutan nilang talata na hindi tatanggap, no? Hindi tatanggap ng kaloob ng hindi nila membro. Isa yan na dahilan na hindi sila tumatanggap ng membro dahil meron silang talatang ginamit. Ngayon, bago ko ibigay sa iyo, gusto ko sanang itong bigyan ng pasakali, bago natin bigyan yung reaksyon na nasa video, na ang Diyos ay walang alam. May alam ang tao na hindi alam ng Diyos. May kayang gawin ang tao na hindi kayang gawin ng Diyos. Ayan, kung totoo man na hindi pwedeng tumanggap ang mga anak ng Diyos sa hindi ka pananampalataya, ay bibigyan natin ng reaksyon ng ilang mga bagay na yan. Alpo? Ngayon, dito nila kinuha ang hugot ng talata kung bakit naniniwala sila na ang hindi membro, hindi nila kapananampalataya, ay hindi sila tumatanggap. Ayan. Ang ganito ang nasa ikatlong aklat ni Juan, Brother Fernando, nasa ikatlong aklat ni Juan, ang sumulat nito ay walang iba kundi si Juan, isang alagad ng ating Panginoon. At ang kanyang sinusulatan ay si Gayo na isang, madaling sabi, ang context nito ay parang parehong mga missionary, parehong mga lingkod ng Diyos. Ang istorya nito, meron lamang itong 15 talata. Ang kabuuan nito, nakarating ang balita kay Apostol Juan, yung kabutihang nagawa bilang lingkod ng Diyos, itong si Gayo. Ngayon, yung mga kapatid mula kay Gayo ay namasyal dumating sa iglesyang pinaroroonan ni Juan, nabalita ngayon yung kagandahan, kaya sinulatan ni Juan itong si Gayo, at sa ganitong pangungusap ay nais ko munang basahin bago natin ito bigyan ng reaksyon, Brother Fernando. Ito po nasa kapitulo o nasa aklat nito ng ikatlong Juan. Doon muna sa talatang 2 ay kinakamusta ni Juan si Gayo na idinadalangin na bumuti yung kanyang pangangatawan gaya ng pagginawa ng kanyang espiritual, gaya ng kanyang kaluluwa. Ngayon ang sabi rito sa verse 3, sa ang aking binabasa, ang salin ay ang salita ng buhay. Ganito po ang pagkakabanggit. Naliligayahan akong mabuti nang dumating ang iyong mga kapatid at ibinalita sa akin na patuloy ka raw na namumuhay sa katotohanan. Wala nang nagpapaligaya sa akin nang higit pa riyan na malamang kung nagpapatuloy sa katotohanan ang aking mga anak. Mahal na kapatid, matapat ka sa iyong paglilingkod sa mga kapatid. Bagamat hindi mo sila dating nakikilala, ibinalita nila sa iglesia
ang tungkol sa iyong pag-ibig. Tulungan mo sila sa kanilang paghayo gaya ng nararapat sa paningin ng Diyos. Talatang 7. Sapagkat tumayo sila upang ipangaral si Jesus at hindi sila umaasa sa mga hindi mananampalataya. Verse 8. Dapat na tulungan natin ang ganyang mga tao upang makatuwang natin sila sa paglilingkod sa katotohanan. Verse 9. Sumulat ako sa iglesia, subalit ayaw makinig sa amin ni Diotrepes kasi ibig niya siyang mamuno sa iglesia. Kaya pagdating ko, verse 10, kaya pagdating ko riyan, haharapin ko siya dahil sa ginagawa niyang paninira sa amin. Hindi lamang iyan ang kanyang ginagawa. Ayaw din niyang tanggapin ang mga kapatid na nangangaral at ang mga gustong tumulong sa kanila ay sinasaway niya at pinaaalis sa iglesia. Mahal na kapatid, verse 11, huwag mong tutularan ang masama kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakakilala sa Diyos. Verse 12, mabuti ang sinasabi ng lahat tungkol kay Demetrio at iyan din ang sinasaksiyan ng katotohanan. Mabuti rin ang aming patutuo tungkol sa kanya at alam mo namang totoo ang mga sinasabi namin. 13, marami pa akong ibig sabihin sa iyo, subalit ayaw kong daanin sa sulat. Binabala kong dumalaw sa iyo sa lalong madaling panahon para magkausap tayo ng personal. Ngayon, Brother Camacho, madaling sabi itong liham na ito, itong sulat ni Juan kay Gayo, ay nagpapasalamat si Juan sa mga balitang narinig niya mula roon sa mga kapatid kay Gayo dumalaw sa iglesia sa kinaroroonan ni Juan. Nagpapasalamat siya dahil ang mga kapatid patuloy na sumusunod, patuloy na nananampalataya, patuloy na nangangaral. Yung pang verse 7, ito ang kanilang pinagugutan na hindi sila tatanggap. Ito, sa isang salin, hindi sila tatanggap ng anumang tulong mula sa mga hintil. Ngayon, ay gusto ko munang, ikaw muna, Brother Fernando, ibigay ko muna sa iyo ang reaksyon. Totoo ba? Totoo ba na ang mga anak ng Diyos ay hindi ba pwedeng tumanggap ng mga tulong mula sa mga hintil, mula sa mga hindi kumikilala sa Diyos, mga hindi mananampalataya? Go, Brother Camacho. Actually, yun po yung pong bahagi na yan na ating ipinaglilingkod. Diyan po nagkamali ang kabilang grupo ng pananampalataya. Nilalansi nila yung kanilang membro diyan sa kasabihang hindi dapat tumanggap ng tulong mula sa mga hindi ka pananampalataya. Sa banal na kasulatan, hindi ito tutugma. Sapagkat maraming pagkakataon, kapatid na Lino, ang bayan ng Diyos, tumanggap din ng tulong mula sa hindi ka pananampalataya. Kaya paano nila ngayon gigibayin yung mga talatang ihahanap natin mamaya? Yan. At gusto ko, kapatid na Lino, maihanay ito mamaya. Ipi-play ko lang ng bahagya mamaya yung video kasi maganda yung pagkakasalay. So point by point natin pupunteryahin. So dito, maliwanag dito sa verse 7 na sinasabi nga rito, sapagkat lumayo sila sa ngalan ni Kristo at hindi tumanggap ng anumang tulong sa mga hindi kumikilala sa Diyos. So dito sa talata ito, talagang mayroong mga humayo, hindi sila tumanggap ng tulong sa hindi ka pananampalataya. Pero sa ibang talata, mayroon tayong mababasa niya, kapatid na Lino, na tumanggap. Isinulat ng talatang ito, sapagkat noong kapanahunan ni Juan, hindi kaya ng mga naglalakbay na mangaral o tumira doon sa mga mamahaling bahay tuluyan. May mga bayad rin kasi. Kumbaga sa atin mga paupang bahay rin. Hindi nila kayang magbayad ng ganun Kaya umaasa lang sila doon po sa kagandahang loob na maibibigay ng kapwa nila mananampalataya kung saan sila mapapadpad o kung saan man sila mapupunta.
At dito makikita natin sa kasaysayang ito, hindi sila tumitigil sa mga bahay ng mga pagano o hindi rin sila tumitigil doon sa mga, pag sinabing pagano, mga hindi mananampalataya ito mga kaibigan, ano? Hindi sila doon tumitigil dahil sa pag-iingat kapatid na lino na baka mapagbintangan sila na sila ay nanginikil, nanghihingi, namumwersa sa mga hindi kapananampalataya. Yan. Kaya dito sa binabasa nating talata, buong pag-iingat nilang isinasagawa yun. Ano ho? So, yung mga kapatiran naman, sila naman yung nagbubukas ng kanilang mga pintuan para doon sa mga manlalakbay na pinakailangan ding magpahinga. Ayun. Sa paraang ito, makikita natin, base na rin sa konteksto na binasa mo, kapatid na Lino, na kung i-relate natin ito, no? Ganito yung nangyayari din sa atin, kapatid na Lino, kung minsan, hindi lang kung minsan. Kasi ang ating mga kapatiran, talagang bukas ang palad nila sa pagtulong sa kanilang mga kapatiran, lalo na may kinalaman sa pag-iibanghelyo. Kaya yung pinupuna sa atin, i-relate ko na doon sa video, yung ipinupuna na may tumatakbo ng mga GCash. Tumatakbo ng mga GCash. Nabanggit ng kapatid na Amikan eh. Yan Amikan. That's all. May tumatakbo daw, lumagayon. Mga kaibigan, mga kababayan, yung pong mga tumatakbo po na yan, hindi po yan para sa pag-aanyaya sa hindi ka pananampalataya, kapatid na Lino. Yan ay para sa mga kapatirang Adventista na mayroong kusang loob na gustong magbigay ng tulong sa pang-iibanghelyo. Inilalagay na yan dyan, hindi para manghingi, kundi upang parang yung mga gustong sumuporta, kasi maraming text, saan ba namin maibibigay, saan ba namin ipapadala, paulit-ulit kang sasagot. Di para hindi na mangyari, nilalagay na ngayon yung napupunan niyang tumatakbo na napapagkamalan niya tuloy. So ito yun, kung i-relate ko lang, kapatid na Lino, sa talatang ito. Yan. Okay, thank you, Brother Camacho. Ngayon, ay ang napansin ko rin dito sa takbo ng sulat ni Juan para kay kapatid na Gayo, ito ay may kinalaman sa missionary work. Sa nakita. Kasi ang sabi dito sa talatang 6 ay tulungan mo sila sa kanilang paghayo gaya ng nararapat sa paningin ng Diyos. Talatang 7, gusto ko itong mapansin ng mga manonood. Sa talatang 7, nais kong basahin ulit, sapagkat umayo sila upang ipangaral si Jesus na hindi sila umaasa sa mga hindi mananampalataya. Ayun. Ibig sabihin, dahil sila ay hahayo para mangaral, sino nga naman ito aasaan nila? Hindi naman ito mananampalataya. Hindi kumikilala sa Diyos. Kaya paano nila aasahan ito? Paano sila hingin ng tulong dito? Missionary work ito. Ngayon, at wala rin namang sinasabi sa talatang ito doon sa willing namang magtumulong. Yung willing ang magbigay. Walang sinasabi rito na bawal ang tumanggap. Ayun, walang sinasabing ganun eh. Ibig sabihin nito, nakita ko rito, Brother Fernando, sa chapter na ito, may kinalaman ito sa pangangaral. Sa pangangaral. Kasi sa verse 8, ang sabi ni Juan, dapat na natulungan natin ang ganyang mga tao upang makatuwang natin sila sa paglilingkod sa katotohanan. Ayun. Ibig sabihin, kahit na siya sa ating analysis, dahil hindi sila naniniwala sa Diyos, hindi sila mananampalataya, sino po sa aktual, sa personal, natutulong sa gawain, hindi naman naniniwala sa Diyos, hindi naman sumasampalataya sa Diyos, paano susuporta sila? Hindi ba? Yun ang nakita ko rito sa talatang 7. Kaya hindi nila aasahan. Ewan ko kung merong video, kung merong fellowship na isasama nila sa paghayo ng kanilang pananampalataya na hindi nila miyembro.
hindi naniniwala sa Diyos. Pwede ba nilang isama yan sa kanilang pangangaral, sa kanilang pagayo, sa missionary work? Wala. Walang iglesia, walang samang pananampalataya na itong hindi mananampalataya, hindi kumikilala sa Diyos, ay sasama sa kanilang pagayo? Wala. Ngayon, isa pa dyan, ay hindi rin sila magtutulong kasi hindi nga sila naniniwala. Paano sila tulong sa iyo? Hindi nga naniniwala itong mga ito. Hindi ba? Kaya ito may kinalaman sa missionary work. Ayan. Kaya hindi totoo na mali ang kanilang pag-i-interpret sa talatang ito eh. Ngayon, kaya na sumulat si Juan, kaya nga itong si Diotrephes ay gustong mamuno sa iglesia sa verse 9. Ngayon, pagdating, sabi ni Juan, pagdating ko riyan, haharapin ko siya dahil sa ginagawa niyang paninira sa amin. Patuloy, hindi lamang iyan ang kanyang ginagawa. Ayaw din niyang tanggapin ang mga kapatid na nangangaral. At ang mga gustong tumulong sa kanila ay sinasaway niya at pinaalis sa iglesia. Ibig sabihin, yung sulat ni Juan, naka-address sa mga Kristiyanong missionary. Ayon. Diba? Kaya tama lang na ang tutulong sa missionary ay siyempre yung kapwa din mananampalataya. Yung naniniwala sa aral mo, naniniwalang mayroong Diyos, ito ang susuporta sa missionary work. Hindi naman pwedeng humayo yung mga yan na hindi naman naniniwala sa Diyos. Paano tutulong sa gawain? Paano aasahan ng mga missionary? Itong mga hindi naman naniniwala sa Diyos ay naliwanag eh. Hindi sila umaasa sa mga hindi nananampalataya. Hindi na talaga nila aasahan yan. Ayun. Brother Fernando, kung meron ka pang masasabi rito, gusto kong itanong sa iyo, ito pang mga lingkod ng Diyos, hindi ba sila tumatanggap mula sa mga hindi nila kapananampalataya? Kung itong kanilang argumento, kung itong tayo nila ay hindi tumatanggap dahil hindi membro, nung kanila, pero mali ang interpretasyon nila rito eh. Ngayon, ito natin, alang-alang sa mga nununod natin, Fernando, totoo ba sa loob ng Biblia, yung mga lingkod ng Diyos, hindi ba sila tumatanggap mula sa hindi mananampalataya? Sige po, Fernando. Yun nga sinasabi natin, kapatid, na dito, kung nabasa nila yung talatang 7, na hindi tumatanggap ng anumang tulong mula sa mga di kumikilala sa Diyos, ikinulong na nila yung kanilang yung kanilang isipan, naging close-minded na sila. Naging close-minded na sila eh. Kasi nga, sapagkat dahil sa pangalan ay nagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hintil. So, isinara na kagad nila, kita nyo naan niya, bawal palang tumanggap. Diba? Hindi nila naintindihan yung buong konsepto, yung buong context ng ating ng talatang ito, may kinalaman nga ito doon sa missionary work. Ngayon, kapag ba ang isang mananampalataya, isang hindi mananampalataya, nagustuhan niya yung ipinangangaral. Halimbawa, sa ating kasing pangangaral, kapatid na Lino, meron tayong mga medical mission kasama sa pangangaral natin merong nagkagusto, kapatid na Lino, na magbahagi ng kanyang kakayanan na kahit man lang bulak, makabilis siya at makapagbunit, na maramdaman man niya na maging kabahagi siya ng paglilingkod. Pero hindi siya mananampalatayang Adventista. Sa mga nakasulatan ba, tinatanggihan ba yan? Hindi, Brother Lino Kasi may mga kasaysayan tayo sa Biblia mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan na yung hindi kabilang sa bayan ng Diyos, tumutulong din, Brother Lino, na hindi naman sila hinihingan ng persahan. Tama. Hindi ko sa loob silang tumutulong. Kumbaga yun yung kaligayahan na nila. Natandihan mo ba yun? Sapagkat yung pagtulong nila, kaligayahan nila yun at bukod sa kanilang kalooban na maramdaman nila na naglilingkod rin sila sa Diyos. Ito lang ating mga kababayan kasi, Brother Lino, hahayaan ko sa inyo paglalatag ng mga talata niyan, kapatid na Lino. Ang nami-misinterpret lang ng mga kababayan natin ngayon. Halimbawa, Adventist ka.
mayroong magbibigay ng tulong na born again. Mm. Para sa kanila, hindi dapat tanggapin eh. Aba, para mo nang sinabi na hindi, hindi sa Diyos ito. Diba? Pero ba hindi mo ka pananampalataya? Sasabihin mo na sa demonyo na sila? Ganun ba yan? Kikilalanin mo sila hindi naglilingkod sa Diyos? Kikilalanin mo na ba silang mga tawag dito? Mga pagano? O ganyan kasi nangyayari eh. Sa grupo ng kabilang sekta. Oh. Kasi, halimbawa, ang title nila, di naman natin sinasabi na ang dating daan, iba na lang. Oh. Kapag ka may magbigay sa halimbawa, born again, baptist, hindi nila tatanggapin kunwari. Oh. Parang pinatutunog nila sa mga demonyo itong mga baptistated, mga born again na ito. Para bang ito ay mga pagano. Oh. Pero ang katotohanan yan, mga naglilingkod rin sa Diyos yun, kapatid Dalino eh. Opo. Diba? Oh. Yun nga lang, hindi pa nila naabot yung sukdulang pagkaunawa sa Biblia. Pero ang puso't damdamin nila, nasa Panginoon din. Tatanggihan mo ba kung kusang loob silang tutulong sa gawain ng Panginoon? Ayan. Sintido ko man, kapatid Dalino, hindi natin dapat siyang tanggihan sapagkat yung kaligayahan ng taong naglilingkod din sa Diyos. Bagamat iba ang pananampalataya. Okay, thank you, Brother Fernando. Alam niyo, yan nga ang kagandahan sa atin. Lalo na sa mga karanasan natin, mga simpleng membro ng ating iglesia. Pag tayo nagtuturo nga, hindi pa natin membro. Naalaala ko, Brother Fernando, no ako ay tiniraining ni Brother Ramos, tatay ni Sister Ana. Nung kami ay meron tinuturuan dito sa parte yata yan ng bayan, membro siya ng UNIDA. Membro ng UNIDA. No ako ay isak lang ni Brother Ramos sa ating pagtuturo ng aral, ay napagkamalan ako noong tinuturoan nating UNIDA na ako ay pastor. Ay sabi ko, hindi po ako pastor. Alam mo sa tuwa niya sa ating pagtuturo, ito'y buhay na saksi ito si Brother Ramos nung nabubuhay pa. Binibigay tayo ng 200, 200. Dahil sa kung ay bago, baka pagkamali naman natin na kaya tayo tumatanggap no dahil nangangaral tayo bilang bayad, ay hindi. Ngayon, maintindihan ko, sabi ni Brother Ramos, tanggapin mo yan. Yung pala, meron sulat nun si Ellen White. Dahil sa katuwaan ng mga tao doon sa iyong pagtuturo, hindi dahil sa binabayaran yung aral mo, binabayaran yung mo. Kundi doon sa natutuwa sila sa iyo, kaya bukas sa puso nila na magbigay, mag-abot, hindi mag-tiyempro. Uy, tatanggihan mo ba yun? Sasama ang loob nun pag tinanggihan mo. Okay, sabi ni Brother, sige, tanggapin mo, Brad. Ay, di tinanggap ko. Yung pala may sulat si Ellen White noon. Eh, ang isa natin sa mga karanasan. Kahit naman ngayon, Brother Fernando, maging sa iyong pagla-live, hindi naman tayo naghihingi, hindi naman tayo nananawag, magbigay kayo. Merong mga kusang na natutuwa ang mga viewers, natutuwa ang mga listeners, na mag-donate, ay tatanggihan mo ba yun? Wala. Dito sa talatang, inuulit ko, Brother Fernando, sa talatang ito ng 3 John verse 7, wala rin sinasabi rito na huwag tatanggap doon sa mga bukal naman sa gustong tumulong. Kaya kakagalitan nga ni Juan itong si Joe Perez, dahil meron mga taong gustong tumulong, tinaalis pa niya, hinahadlangan pa niya. O kaya nagagalit siya. Di ba? Ngayon, Brother Fernando. Kapatid Dalino, maisisingit ko muna ito. Nagustuhan ko kasi yung pagpapatotoo mo. Ang ganda eh. Yan ay actual na karesan yan, Brother Lino. Di ba? Actual yan eh. Ito meron din ako dito sa ating ginagawang pag-broadcast. Nakikita mo itong maganda kong sombrero, kapatid Dalino? Oo nga eh. Adidas. Yung sombrero ko na yung kapatid Dalino, bigay yan ng kaibigan nating Roman Catholic Church. Oh, yan? Yan. Kasi nagustuhan niya yung ating programa. Bilang kaligayahan niya. Hindi bilang suhol, Brother Lino, hindi bilang kabayaran. Bilang pagpapasalamat niya sapagkat nabibless siya. Hindi natin kapananampalataya. Binigyan ako ng sombrero, Brother Lino, nagkakahalaga ng 1,000. Biruan mo ba yan?
Tatanggihan mo ba yan? So, ito isang ano niyan, kapatid na rin. Kapag ka tinanggihan mo yan, mahirapan ka na ilapit sa Panginoon yan, kapatid na rin. Magdadamdam yan eh. Biliin mo, special kang ibinili na. Wala kang pagod, siya na ang bumili, inaabot mo lang sa'yo. Tatanggihan mo pa ba? Hindi ganun ang Panginoon, kapatid Balino eh. Ang Diyos tumitingin sa puso. Di ba? Hindi sa uri ng pananampalatayang meron ka. Yan ang ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon. Yung mga ilaw ko rito, Balino, mga dumiti niya ng hindi mananampalataya eh. Bakit? Kasi gusto nila, pag manonood sila, maganda yung aurang nakikita nila, kapatid Balino, bagamat may bahagyang kagwapuhan tayo. Yun yung kaligayahan nila yung kapatid Balino. Ngayon. At isa pa, bago ko ulit ibigay sa'yo, natutuwa lang kasi ako eh. Sa ating programa, meron din tumatakbo dyan eh. Balino, may mga Gcash din yan eh. Sana maunawaan ng ating mga kababayan, hindi yan nilagay dyan para tayong manghingi at namumwersa na magbayad sila sa serbisyo natin. Hindi ganun yan. Yan ay para sa mga kapatirang tanong ng tanong na saan ba pwedeng ibigay, saan ba pwedeng ipadala. Di para wala ng maraming text dahil hindi naman tayo nakakapag-load ng ganun nilalagay na natin bilang paghahanda. Ayun, ganun yung kapatid Balino. So kaya magandang karanasan natin dito sa ating paglilingkod sa Diyos na ang Diyos naman gumagamit ng ibang mga tao para naman tayo ay matugunan sa ating pangangailangan din. Salamat Brother Fernando. Tayo sa haba na rin ng ating pag-share ng salita ng Diyos, marami na tayong karanasan sa iba't ibang hindi ka pananampalataya sa takatuwaan nila nagkakaloob sila. Hindi naman natin hiningi yan. Kahit ka sa pagsiservisyo sa patay sa tuwa, siservisyo ka sa patay pero mayroon pa natutuwa sa iyo, bibigyan ka na kung ano ng bagay. Katuwaan nila yun kaligayahan nila yun na magkaloob, bukas sa kanilang puso yun magiging sa mga bendisyon, naalala mo, magbendisyon ng bahay, magbendisyon ng mga sasakyan, mga gamit, sa tuwa din nila, bukas sa bibigyan tayo ng material, pakakainin pa tayo. Bukal yan sa kanilang puso tatanggihan ba yan? Pero Brother Fernando, alam ko hindi ako naniniwala sa kanila Ewan ko lang, nung mag-concert si Kaeli, kung hindi tumanggap yan ng galing sa iba, naalala mo, mag-concert, di ba? Imposibleng walang nagbigay dyan na hindi ka pananampalataya. Meron nga tayong kaibigan Brother Lino nagtapat na binibentahan din niya hindi ka pananampalataya para makadalo sa concert di ba? Kaya ginagamit lang nila yung talata sa Biblia pero ang totoo, hindi rin naman nila tumatanggap din ng mga donasyon, tumatanggap din naman ng kaloob mula doon sa hindi nila membro. Kaya hindi ako naniniwala rin sa sinasabi nilang yun Okay, di ba? Ngayon, nako tayo, Brother Fernando, sa isa pang pag-aaral nito. Gano'n, kung ito'y totoo, maliba na sa Biblia na tumanggap ng hindi nila membro, hindi nila kapananampalataya, bigyan sila natin ng dagdag na pag-aaral doon sa mga nanonood. Naalala mo, Brother Fernando, nung bago lumabas ang mga taga-Israel sa Egypt, minabuti ni Paraon, sige, kayo umalis na nga, dali na nga ninyo ang lahat ng inyong ari-arian. Sabi pa nga ng Diyos, humingi kayo kay Paraon, mabuti sa inyong paningbibigyan niya kayo. Nais kong bumasa, Brother Fernando, hindi nila ito membro, hindi nila ito kapananampalataya, pero sila ay tumanggap mula sa mga Ehipsyo, lalo na kay Paraon. Ito'y nasa Kapitulo 12 ng aklat ng Exodo. 12 ng Exodo, sabi rito, sisimulan ko na lamang ito sa talatang 31. Ayan. Sa salita ng Diyos. Nang gabi ring iyon, ipinatawag ng Paraon sila Moises at Aaron. At sinabi, umalis na kayo, lisanin ninyo ang aking bansa,
umalis na kayo at sumamba sa Panginoon gaya ng ipinapakiusap ninyo. Dalhin ninyo ang mga hayop ninyo gaya rin ng pakiusap ninyo at umalis kayo. Pero ipanalangin ninyo na kaawaan ako ng inyong Diyos. 32 o 33. Pinagmadali ng mga Ehipsyo ang mga Israelita na umalis sa kanilang bansa dahil iniisip nila na baka pati sila ay mamatay. Talatang 34. Kaya dinala ng mga Israelita ang mga minasa nilang harina na walang pampaalsa na nakalagay sa lalagyan. Binalot nila ito sa mga damit nila at pinasan. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila ni Moises na humingi sa mga Ehipsyo ng mga alahas na pilak at ginto at mga damit. Niloob ng Panginoon na maging mabuti ang mga Ehipsyo sa mga Israelita. Kaya ibinigay ng mga Ehipsyo ang mga hinihingi nila. Ayon, sa makatuwid, hindi nila kapananampalataya, ibinigyan sila ng mga pag-aari. Yun ang kanilang itinala palabas mula sa lupain ng Ehipto. Kung yan ang mali, sasabi, Diyos pa nagsabi? Diyos pa nagsabi, humingi kayo sa Ehipsyo. Kung mali yan, dapat sanabi sana ng Diyos, ay huwag kayong hihingi, hindi nyo member yan. Huwag nyo tatanggap yan. Hindi natin kapananampalataya yan. Hindi naniniwala sa akin ang mga yan. Dapat sana gano'n eh. Oo, at saka, Brother Lino, Brother Lino, take note, itong mga Ehipsyong ito, hindi to under ng Christian denomination. Ito yung talagang tunay na Pagano. Diba? No. Itong mga sa panahon natin ito, mga Christian denomination na ito eh. Kaya magkaiba yung concept, di po ba? Oh. Kaya kung meron na sa panahon natin na nasa Christian denomination, pwede. Ito ang talagang totoong pagano talaga ito. Tumatanggap pala ang bayan ng Diyos kapatid na lino, kagaya ng inyong binanggit eh. Kaya, sablay na naman ang kapatid na lumabas dito, naniniwala kay Ka Eli. Sige kapatid na lino, pakituloy po ninyo. Yeah. Meron pang isang talata niyan, Brother Camacho, naalaala mo yung kasaysayan ni Solomon na merong mag-ina o yung dalawang magulang na namatayan ng isa yung anak. Tapos nung hatulan ito ni Solomon kung kanino talaga mapupunta yung anak, ito'y hatiin sana yung bata. Bantog ito eh. Ngayon, nakarating ito sa Queen of Sheba ng Arabia, si Queen Sheba. Nung mabalitaan niya yung kabantugan ni King Solomon, pinasyalan ngayon ni Queen Sheba itong si Solomon. Pagano rin yan. Yan ay mababasa sa unang hari, Kapitulo 10. Simulan natin, Nang ito'y tumating kay Solomon, nagtanong siya ngayon kay Solomon, nasagot ni Solomon. Ngayon, sa katuwaan nitong ni Queen Sheba, ay binigyan niya si Solomon. Ito, nasa Kapitulo 10 ng unang hari. Babasahin ko po, ito po. Ayan. Ngayon, bago ko basahin yung talatang 10, ang kasaysayan, Brother Camacho, ay di nagtanong si Queen Sheba. Nung magtanong si Queen Sheba, nasagot niya yun ni Solomon. Ngayon, nakita ni Queen Sheba yung ganda noong tinatawag na yung kanyang mga tauhan, yung hapagkainan. Nakita ni Queen Sheba, organize yung pamamalakad ni Solomon. Sa katawan ni Queen Sheba, ito hindi mananampalataya ito, galing pa ito ng Middle East. Ito ang nasa talatang 10. Kapitulo 10, talatang 10. At siya'y nagbigay sa hari ng 100 at 20 talentong ginto at mga espesya na totoong sagana at ang mga mahalagang bato, kailan may hindi nagkaroon ng gayong kasaganaan ng mga espesya gaya ng mga ito na ibinigay ng rena sa Sheba sa Haring Solomon. Ibig sabihin, itong mga hindi mananampalataya, hindi bayan ng Diyos, sa katuwaan nila, si Solomon ay anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Binigyan ni Queen Sheba. Kung naniniwala si Solomon na hindi tatanggap ng hindi ka panampalataya, di dapat sana sinabi kay Sheba, ay hindi kami tumatanggap ng Queen Sheba. O hindi ba?
Eh, ito yung liwanag tinanggap ni Solomon eh. Oh, eh dapat kung mali. Dapat mali si Solomon dito. Bakit tumanggap siya nang hindi ka pananampalataya? Oh, kaya yan ang masasabi natin. Kaya talagang tama eh. Dispaling-hated yung pagkakaunawa nila eh. Sa chapter 7, verse 7 ng 3rd John. Oh, di ba, Brother Camacho? Ano masasabi mo pa, Brother Camacho? Ingin. Oo, at saka ito kapatid na Lino, hindi ito basta-bastang regalo lang. Ito'y kayamanan. Oo. Opo. Kayamanan ito na ibinigay ng isang pagano. No? Hindi ito under ng Christianity Christianity population, kundi talagang pagano. Pero tumanggap eh. Tumanggap si Haring Solomon eh. Ngayon, yung bang tanggap niya eh, nagkasala ba sa Diyos? Wala naman nabanggit sa Biblia, brado dito nagkasala siya sa pagtanggap niya nito eh. At ito pa nga, actually, nagamit pa nga ito talaga sa gawain ng ating Panginoon eh. Di ba? Kaya, maling-mali yung kaisipan ng kapatid na Eli, ano? Nababanggit lang natin yung pangalan niya kasi siya may dala ng aral na ito eh. Na hindi pwedeng tumanggap. Ang problema lang nito kapatid na Lino, sa pasimula, ganyan ang maririnig natin. Oo nga. Na bawal tumanggap kasi kailangan tatanggap ka doon mismo sa iyong kaanin. Pag ikaw naniwala kapatid na Lino, para kang pumasok sa sa kumunoy. Kasi kapag nandoon ka na, di ba nung hindi ka pa pananampalataya, halos ayaw kumuha sa iyo eh. Ni tinapay na iaabot mo, ayaw tanggapin eh. Pero ang problema, kapag ka nasa loob ka na, dito ka na ng gagatasan. Sabi niya ng kapatid na Adrian. No? Dito ka na ngayon, mamumulobi, dito ka na lulumpuhin. Bakit? Alam mo, matalino yung strategy niyan eh. Diba? Ayaw kang tanggapan niya. Siyempre, ikaw naman eh. Panatag ka ngayon. Okay pala rito sa iglesia nito ha. Ayaw tumanggap eh. Anong nasa loob ka na? Uubusin pala kayamanan mo nito. Ang dami eh. Tignan mo, Brother Luna. Magbibigay ako ng ilang mga gampani nila ha. Sige po. Meron, pag ikikaanib na, meron ka na ngayong babayaran na abuluyan sa regular na pagsamba. Regular yan ha, regular. Okay. Ano pa? Meron pang tulungan sa regular na prayer meeting. Ano pa? Pangatlo, may abuluyan sa regular na pasasalamat. Pang-apat, kapag magpapasalamat ang isang individual, may tinatawag ding gugol. Pera din yun, kapatid na Lino. Panglima, kapag magpapasalamat ang isang individual, may tinatawag na hain. Iba rin ito. Ngayon, pang-anim, meron silang hain pasasalamat sa kapatiran. Pang-pito, meron silang gugol pasasalamat sa kapatiran. Meron ng hain pasasalamat sa kapatiran, meron pang gugol sa pasasalamat ng kapatiran. Pang-walo, may hain sa pasasalamat ng kapatiran, mid-year. Meron pa rin gugol sa pasasalamat ng kapatiran, mid-year. Pang-sampo. Kaya ko iniisa-isa ito, Brother Lino, kasi pinagbibintangan tayo, meron daw tayong 12 abuluyan ba yan? Oo. 2 abuluyan. Ito Naglalakyan daw mga chat. Oo. Yung binabanggit nila, hindi totoo. Pero dito, ang dami niyo. Pang-sampo, Brother Lino. Mayroon silang local fund, expenses ng lokal. Pang-11, ambagan para sa bayad sa kuryente sa lokal. Ambagan para sa bayad sa tubig sa lokal. Pang-13, ambagan para sa bayad sa telepono o internet sa lokal. Pang-14, ambagan para sa Bible exposition. Pang-15, ambagan para sa indoctrination. Pang-16, global evangelization, yung tinatawag nilang GE.
para sa gawain ni Mr. Soriano sa kanyang location sa Brazil at South America. Oh, ano pa? Oh, hain pasasalamat ng lokal. Gugol sa pasasalamat ng lokal. Bibilis-bilis ako ng konti kapatid na rin, ha? Hain sa pasasalamat ng dibisyon. Gugol sa pasasalamat ng dibisyon. Ang 21 officer emergency meeting. Ito po ay itong officer emergency meeting, ito po yung emergency. Ablo yan, tulong daw po ito sa gawain ni Mr. Soriano. Ang 22, ambagan para sa birthday ni Mr. Soriano. Akalain mo, kapatid na Lino, pati birthday ni kapatid na Eli. 23, ambagan para sa pagpapakain ng dinudoktrinahan at mga nag-a-attend ng exposition. 24, regular na pledges sa may malaking sweldo. Regular pledges. 25, ambagan para sa maintenance ng lokal. 26, tulungan project. Ito yung programa ni halimbawa ni Daniel Rason, yung kanilang ano ngayon. 27, ambagan sa pagpapakain ng mga kapatid. Tuwing pasasalamat. Ambagan sa pagsasaayos ng sasakyan. Ambagan sa pagrenta ng sasakyan at napakarami pang iba, kapatid na Lino. Na kung babasahin ko itong 2 libro na ito, higit sa 30 higit sa 30 ang kanilang gugol. Kaya nga natatawa ko dun sa sinabi ng isa kapatid na Eli, ala na sagad na. Said na. Hindi pa kasama rin ito yung 1,000 kapatid na Lino. Kaya mali, kapatid, na akusahan tayo sa isang pagpaparatang na hindi naman katotohanan. Kaya nangihinayang ko doon sa kapatid na umalis na nasa katotohanan nadala lang ng mga pang-uuto ng ibang pananampalataya, ayun, umalis sa pananampalataya. Siguro masasabi ko, sapagkat mahina pa, kapatid na Lino, ang kanyang ugat sa ating pananampalataya. Yan. Thank you, Brother Fernando. Naalala ko yan Alam mo, yung sinasabi mo, hindi nakapagtataka Parang pang-bluff Wala rito walang ikapo dito, no? Ito ay offering pasya ng iyong puso. Pasya ng puso mo. Yun naman pala, sabi nga ni Adrian, pasya ng muso Hindi puso pasya ng muso. Buntig kamalsik yung akin yan. Yung aking salamat. Pag miyembro, pero pag miyembro na, dumadami yung mga tungkuling gagampanan. Kumpara tayo nung una, tayo mga Adventist, may 17 abulo yan Kaya pa naman pala sobra-sobra sa 17 abulo yan. May 25 na piraso yung binabanggit mo. Kaya kaya sinasabi natin yan sa mga manonood, lalo na yung mga nagsusuri, yung umaalis. Sa Seventh-day Adventist, isa lamang abuloy, isang offering, pero may 17 patutunguhan. Wow. Sila nakakita, kahit obserbahan nila umatin sila pagka maayos na yung ang panahon natin pwede nang umatin sa church, mag-observe sila kung talagang merong 17 abulo yan bawat kada minuto tatakbo yung diakonesa kung 17 hulog kung talagang totoo. Kaya sabi ko sa Brother Fernando, ginagamit lang nila yung talata, pero ang totoo, hindi naman din tumatama Tama. Tulad nga, ayaw nila ng ikapo, pero yung binanggit nyo, sobra pa sa ikapo. Yan. May isip lang sana ng mga nakikinig at nanonood, isang ikapo lang yan Kaya ang dami pala niya pag miyembro ka na. Kaya nga Brother Lino tinanggal sa doktrina yung ikapo kasi 10% lang yun Ang ipinalit, yung binabanggit ninyo, higit pa sa ikapo, binuin mo. Kinukwenta-kwenta ko, kapatid na Lino, mga nasa nasa 50% ng kabuhayan mo di ba? Ay meron pandaya, Brother Fernando merong malaking pandaya talaga. Walang walang ikapo, walang batas ng ikapo, pero meron pa siya ng puso. Mas sobra pa. Kaya nga ako natatawa doon sa sinasabi mo kasi yung binabanggit mo, meron din akong record niyan Lalo na yung nangihingi, diba? Sabi, kay Eli, wala na said na. May mga record ako niyan, naalala ko nga, kaya natatawa ko, magplupo yan Meron pa nga Nasabi, pero
Sorry, Brother Lino, na-interrupt kita. Yung mga kapatiran nila, Brother Lino, nakapagbenta na ng lupa. Naibigay na yung kabuhayan nila, naghirap na nga yung iba. Tapos maniniwala pa sila dyan. Aba naman, kailangan maglising ng kababayan natin. Hindi ba nila alam yung perang kinukuha dito pinatatayo lang ng magandang bahay sa Brazil? Yan. Diba? Panawagan ng panawagan para sa manggagawa. Yun naman pala kapritsyohan lang na pagawa ng magandang bahay sa Brazil. Hindi tayo naninira kasi alam naman nila yan. No? Alam ng mga tao sumusunod. Kaya lang nabubulagan sila kay Kaeli sa ganda ng pangungusap Magaling humatas Pero hindi nila alam meron pandaya sa likuran. Katulad nga nitong binabanggit natin sa ikatlong 1 talatang 7, mali ang pagkaintindi nila rito Ngayon walang ikapo. Aalisin ang turo sa ikapo. Hindi pwedeng tumanggap mula sa hindi ka pananampalataya. May nabasa naman tayo. At wala naman din nabasa pagdating sa bagong tipan, inalis ang pag-iikapo. Wala naman Ang nakalagay dito sa bagong tipan, magbigay ayon sa pasya ng puso. Pero ang totoo, yung utos na yung Brother Fernando, matagal na rin utos matandang tipan na rin yun. Hindi naman lumitaw sa bagong tipan. At saka kapatid na Lino. Sige po. Yes, at saka kapatid na Lino, yung pagbibigay ng tao sa iyong puso, ng kusang loob, kasama na dyan pag-iikapo. Kasi bahagi ng Old Testament din yan Hindi lang yan lumitaw sa bagong tipan. Kaya dito sa atin, kapag dadaan ka sa pagbabible study, talagang magpapasya ka na rin sa iyong puso na ikaw ay magbabalik ka sa Panginoon ng 10%. At yun ibinibigay mo, hindi dahil sa ikaw napipilitan, kundi bunga yun ng iyong pananampalataya at magaan sa loob mo yun. Pusang loob mo yun. Yun ang hindi naunawaan ng ating mga kababayan, kapatid na Lino. Ayun. Thank you, Brother Camacho, kasi tama yung sinasabi ninyo. Pagka kahit na ikapo, kahit na po yung ikapo, pasya pa rin yan ang puso mo Kinakailangan mo pa rin dyan yung maluwag sa iyong puso. Kung nahirapan ka, hindi ka konbertido, hindi ka, huwag mong ibigay, mabigat sa damdamin mo Hindi rin tatanggapin ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos, yung maging ikapo, maging handog yan, yung maluwag sa puso mo. Ngayon, Brother Fernando, mayroong tanong dito, pagtulungan natin ito. Itong nasa tanong ni Brother Prades, tanong lang po, bakit po sinabi ni Pablo ang tungkol sa 2 Korinto 9:7? Ano pong dahilan? Anong dahilan? Ano pong dahilan? Pakilinaw po. Ayan. Sa 9:7, simulan natin sa is muna, Brother Camacho. Natapos, sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na, at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayun. Sabihin, sa talatang ito, hindi ito nag-aalis ng utos ng pag-iikapo. Itong 9:7 ng 2 Korinto. Ikalawa, bago ko ibigay sa Brother Fernando, ang utos na ito ay hindi ito utos dahil sa bagong tipan. Utos na ito sa matandang tipan. Yun ang hindi pagkakaintindi at pagkakaunawa nitong mga tutol sa pag-iikapo Kaya madalas sa atin, nagtatabaan, naglalakihan yung tiyan. Sabi nga nung napanood natin matatakaw din yung ating mga pastor, mga asong matatakaw Kaya lumalaki Hindi naman totoo yun, kaya isa na naman paratang yan doon sa video. Kasi nasabi natin sa mga nanonood, paratang po yan nila. Opo. Yun. Pakilinaw daw po, Brother Camacho. Yan, katulad yan ng binanggit natin kanina, na yung pag-iikap po, bunga rin yun ng ating kusang loob na paglilingkod sa Diyos. Ngayon, nabanggit na rin natin na sa lumang tipan, umiiral na ito. Halimbawa, dito po sa Kapitulo 25, kapatid na Lino, ng Aklat ng Exodo, 1-3 ganitong ating mababasa. Ang sabi rito, salitain mo sa mga anak ni Israel
na sila'y magdala sa akin ng isang handog, ang bawat tao na maganyak ang puso sa kagandahang loob ay kukunan ninyo ng handog sa akin. Ito ang handog na inyong kukunin sa kanila, ginto at pilak at tanso at kayong bughaw, kulay ubi at pula at lino at balahibo ng kambing. Pero mapapansin natin sa verse 1, ito po ay sinalita ng Panginoon kay Moises. O, galing sa Panginoon ito. At itong sinabing ito ng ating Panginoon, sabi sa verse 2, ito po ay may kinalaman sa kagandahang loob. Ibig sabihin, kusang loob din niya, kapatid na Lino. Ngayon, isa pang talata, sa 35 naman ako lilipat ng Exodus. Sa 35, talata naman ito ay 29. Ganito ang sabi sa atin. 29. 29. Ang mga anak ni Israel ay nagdala ng pusang handog sa Panginoon. Bawat lalaki at babae na ang puso'y nagpusang nagpadala ng magagamit sa lahat ng gawain na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na gawin. Andun na kapatid Dalino. Kaya yung kusang handog, yung kusang pagkilos ng puso, yung pagbibigay ng maluwag sa kalooban, hindi lamang lumitaw sa bagong tipan, kundi lumitaw na ito sa lumang tipan na hindi nasiyasat ng K.L. Soriano sa kanyang ipinangangaral. Kaya nagkamali-mali ang kanila pong doktrina, kapatid Dalino. Yun, meron na pala sa lumang tipan. Ayan, maraming salamat po, Brother Camacho. Ayan, sa mga nagtanong, hinggil sa ikapo, kung mabibitin man ho tayo ng oras, ngayon pong gabi, itutuloy po natin yan sa susunod po ng Martes na gabi. Tatalakayin pa rin natin yan yung doktrina, yung turo nung dating daan, na ang Diyos, ang tao ay may alam na hindi alam ng Diyos. May kayang gawin ang tao na hindi kayang gawin ng Diyos. Ayan po ang ating itutuloy na pag-aaral, maging doon sa pag-iika po, dahil mabilis po yung ating minuto. Po, Brother Camacho, maraming salamat at meron na lamang tayong 2 minutong natitira. Ay doon po sa nagtanong, ayan po, maliwanag po. Ang 9:7 ng 2 Korinto ay hindi po nag-aalis, hindi po kapalit ng pag-iika po. Ikalawa, yung pasya ng puso, hindi lamang po sa bagong tipan ito lumitaw, kundi ito na po ay dati ng utos, gaya ng binabanggit ng Exodus 35 at 5 at 29. Ito'y kusang loob. At hindi rin po totoo, yung nasa 3 3:7 na hindi pwedeng tumanggap kung meron namang willing na magbigay. Walang na gano'n. Kaya yung naka-address sa missionary work. Meron namang tumanggap ka, hindi ka pananampalataya, hindi miyembro, hindi bayan ng Diyos, gaya ng Exodus chapter 12, 31 hanggang 36, maging sa unang hari, kapitulo 10, talatang 10, si Queen Sheba na galing pa sa Middle East ay nagbigay ng kaloob kay Solomon. Kaya maliwanag po yung ating pagtatalakay po ngayong gabi. Ngayon po ay, Brother Camacho, baka meron ka pang gustong sabihin sa loob ng 2 minuto bago tayo Yes, iniimbitahan ko sila, kapatid na Lino, na sundan ang aking programa sa ating Facebook page at sa YouTube channel. Ang programa po nga Back to the Truth Ministry. Type nyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. ay bubulagan na po sa inyo ang napakarami nating mga videos. Then, patuloy niyo pong subaybayan ang aming pong programa dito sa Ask, ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan. Ayan na. Nagla-lunch po tuwing Sunday ng hapon, ganap na alas 4 hanggang alas 6 ng gabi. Sa araw naman ng Martes at Huwebes, ganap na alas 8 hanggang alas 9 po yan ng gabi ay magsasama-sama po tayo rito. Dahil na ipinapag-anyaya ko rin mga kaibigan, mga kapatid, ang programa ng ating pong
dalawang kapanel na hindi natin kasama ngayon. Ang kapatid na Aldrin Rewetas sa kanya pong gabay sa Ebanghelyo na matatagpuan niyo po sa kanyang Facebook wall. Ganun din ang programa ng kapatid na Raymond Cada, ang tanong at sagot. Ayan po. So, subaybayan niyo po kami at patuloy pong biyaya ng ating Panginoon ay manatili sa ating kalagitnaan. Maraming salamat, Brother Camacho. Ito na yung ating pong programa rin ngayong Sabado ng hapon, doon po si Kristo ang Katugunan. Yan po. Kaya salamat po sa mga listener, sa mga viewers. Maraming salamat po. Nawa ay ngayong pong gabi ay marami na naman po tayong natutunan. Kaya wag po kayong paniniwala doon sa bawal, hindi pwedeng tumanggap ng kaloob mula sa ibang pananampalataya. Mali po ang kanilang interpretasyon sa 3 John verse 7. Okay, Brother Camacho? Ihabol ko lang, kapatid Dalino, bilang pagpapaalala sa mga kababayan natin na gusto pong pumasok sa paghahanap buhay na ang kanilang talent ay dito po sa paggagwardya. Yan, meron pong ino-offer ang ating pong kapatiran na isang magandang serbisyong Kristiyano na kayo po ay mapapanatag. Kung po sa nagdanais na magwardya, itap nyo lamang po ang ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan, sa pamamagitan ng kapatid na Dondon Argente na siya naming director sa page na ito. O di kaya ay dumirekta kay kapatid na Alex Abriag, kapatid na Lino. Okay, maraming salamat po muli at magandang gabi sa ating pong pansamantalang pagtatapos. Pagsasara ng ating programa ay inanyayahan po natin si Brother Camacho sa kanyang closing prayer. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Kayo po, Ama, na patuloy na nagsusustento na ng aming pong buhay at kalakasan. Patuloy po namin kayong itinataas, pinapupurihan, sinasamba sa Espiritu at katotohanan sa pagkakataon pong ito. Dalangin din po namin na ang mga naihasik ng mga butil ng katotohanan na nagmula sa mga ginintoang pahina ng inyong banal na kasulatan ay tumimo ng malalim sa kanilang mga puso na magdudulot ng paglapit sa inyong banal na paanan sa kanila pong ikaliligtas sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin din po namin, Ama, ang mga kapatiran, mga kaibigang nanghihina sa pananampalataya na ilabaga sila ay natutokso na mapunta sa ibang pananampalataya. Amin silang ipinakikiusap sa inyo, Amang Banal, patatagin ang kanilang pananampalataya. Upang kapag ang inyong anak ay mahayag na sa ikalawa, sila po ay hindi mawaglit, kundi makasama namin sa pagsalubong sa inyo sa alapaap ng langit. Ang adun namin, Amang Banal, ng mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman, nasa mga suliranin, panlulumo, nasa katitisuran, inyo silang aalalayan. Patuloy niyo po silang kakalinain upang sila ay wag mawaglit. Ang mga kapatirang nangihina o sa kanilang pisikal na kalagayan, papanumbalikin po ninyo, pagalingin po sa kanilang nararamdaman. Ganun din po, amin din dalangin ang aming mga binabible study. Ama, patuloy niyo pong pagyabong sa kanila ang mga katotohanan ito. Dalangin din po namin, dakilang Diyos, ang mga kaibayong pananampalataya na patuloy tumutulig sa inyong bayan. Kahabagan po ninyo sila. Patuloy niyo pong ipakita sa kanila ang tunay na aral ng sagayon sa kabila ng kanilang panlalait. Pag-aalipusta sa inyong bayan ay masilayan nila na totoo pala ang ipinangangaral ng programang ito. Makasama namin din sila diyan po sa langit na bayan. Maraming salamat po. Salamat po, Panginoon. Patawad din po sa aming pagkukulang at nagawang pagkakasala. I was found as a beggar, as an orphan with no